Magandang araw, good day sa ating lahat mga kababayan. Kumusta po kayo? Ito na naman yung abang lingkod, Lindon Katulong. Samahan ninyo ako mga kaibigan sa episode na ito. Maiba tayo mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayong araw ang patungkol na naman mga kaibigan dito sa budgeting. Ano po? Punta na naman tayo dito naman tayo sa House of Representatives. After dito sa mga grabe pong issues dyan sa flood control mga kaibigan, dito na naman tayo muna sa House of Representatives. Ating pag-usapan mga kababayan, itong mga issues dito sa Committee on Appropriations. Kwinisyon po ni Congressman Toby Tiangco ang committee chairman sa Committee on Appropriations na si Congresswoman Swansing patungkol dito sa itong small committee mga kababayan. Napag-alaman natin na itong small committee mga kaibigan ay may mga sikreto pala dito eh. Dito nagsimula mga kaibigan ang kasalanan ng lahat. Hindi ko na po papatagalin. Pakinggan natin ang nangyari pong committee hearing sa Committee on Appropriations. The highlight of the President's SONA was nung sinabi na mahiya naman kayo, initiative, errata for the boys SOP. So ang initiative at errata ay nanggagaling po yan sa Kongreso. Kaya nga medyo nahirapan si Sec. Ralph na sagutin kung paano nabawasan yung iba dahil talagang Kongreso po may alam yan. At dalawang pagkakataon po yan, sa BICAM at sa small committee. So I would like to ask the Chair to furnish all of the members the signed report of the small committee for 2025. Thank you very much, Representative Chanco. The request will be put under consideration and we will let you know if it's possible to... No. Madam Chair, why should it be put under consideration? This is of public record. This is in accordance with our rules. That all committee reports must be given to all members. And that shouldn't be taken against my time because you're telling me that, teka, balik natin yung oras ko kasi sinasabi nila that will be taken into consideration. It should not be taken into consideration. Madam Chair, allow me to read this, no? Declaration of Principles and Policies. Section number 2 of our rules. Public office is a public trust. The House of Representatives and every member thereof are accountable to the people at all times. I will not read the ending portion. Number 3, efficient and effective access to and dissemination of appropriate and accurate information are imperative in lawmaking. So why should it be taken into consideration, Madam Chair? This representation was not the appropriations chair at the time. So the person who's covering the jurisdiction of that particular document, that is a document within the purview of the 19th Congress. Given that we've now crossed over to the 20th Congress, we would need to consider that request. Madam Chair, that's not acceptable. This is public records. Pareho pa naman yung COMSEC natin. At yan dapat linalagay sa archives. Do I have to read the rules again regarding archives of all documents? So may ang daming violation, Madam Chair. Walang record, hindi binigay. Ngayon, it's not readily available. Walang record sa archives. Ano to, sikreto? Again, this representation was No, not the let's ask the appropriations committee chair. Let's ask at the the committee time. secretary, where are the signed records of the 2025 small committee report? Madam Chair, simple lang to. Kung electronic copy, dapat lahat may electronic copy. So dapat i-email sa amin lahat within 5 minutes, di ba? Aba, medyo sumakit ang ulo siguro dito na committee chairman mga kaibigan. Mukhang nahirapan niya sagutin ang mga tanong ni Congressman Toby Tiangco. Na dati mga kaibigan natin ay hardcore ng kanilang political party, from hardcore to headache. Matatandaan natin mga kaibigan, after nung eleksyon, si Toby Tiangco, na siya po campaign manager po ng Alyansa, yung sa administration, matapos na
Wala po. Wala nga. Mas maraming talo kaysa nanalo, lalong-lalo na sa senatorial slate. Nagbitiw po bilang party manager nila at umalis na po sa kanilang partido. In fact, nag-declare siya sa mismong Congress na mag-ano na siya, mag-independente na lang mga kababayan. Because nakikita niya walang patutunguhan kung manatiling ganyan. Siguro, well, sa kanya yon ha. Sa akin, personal, nakikita ko lamang mga kababayan na ang kanyang pananatili bilang kasapi po doon sa kasamahan nila, walang mangyayari po. Walang mangyayari. Now, ngayon, naging sakit o hibik nila, sakit sa ulo ngayon, si Congressman Toby Chanco, mga kaibigan, dahil po, siya ang una o umpisang nagbunyag dito tungkol sa small committee. Na itong small committee pala, mga kaibigan, ngayon ko lang din ito nalaman na meron silang small committee na siyang parang makapangyarihan pa, mga kaibigan, kaysa the very committee sa appropriations. Ano po? Kasi po, kahit na may budget na na-approve na, ano po, idadaan pa rin nila mga kababayan, na-approve sa Congress, na-bycam na nga eh. Idadaan pa daw yun sa small committee, mga kaibigan. At yung small committee, ang nakakapagtaka, ano po, na tinatanong ni Congressman Toby Chanco, ay wala pong record na maipresenta nila, kaya tulala nga sila eh. Hinahanap ngayon ni Congressman Toby Chanco, mga kababayan, kung nasaan yung report nung small committee, from the word committee, be it big or small, but be it big or small, still it is a committee. Ay may role sila na lahat ng mga nagawa po dyan sa committee, kailangan po mabigyan ng kopya lahat ng mga members. Ay nagtanong siya in 2025, ano po, kasi ang tinalakay ngayon, mga kababayan, 2026 na budget para sa 2026, ano po. Tinanong niya ngayon, nasaan na yung committee report ng small committee na yan, na siya po ang bumusisi pa doon sa mga na-approve na budget, mga kababayan, at siya po ang committee na kumukuha daw doon sa mga budget. May approved budget, mabawasan. Ano po? Kaya, ito, bulgaran na eh. Kasi bulabugan na talaga sila, mga kababayan. Umpisa nang nagkabulabugan sila, mga kababayan, ngayon. Dito sa Congress, mga kaibigan, dito talaga ang mga napakalaking kalukuhan sa tingin ko po. Kasi po, sila na mismo, mga kasamahan na nila mismo, ang pinaka mas ano pa dito, sila mismo at isang napaka-power din po na kasamahan nila dyan sa Congress ang nagbulgar na ngayon nitong mga ganitong mga pangyayari doon. Kaya pala, balikan na natin o mapunta na tayo doon sa mga issues ng flood control, mayroon pong mga budget na nalagay po doon na hindi naman nakasama, ano po, doon sa nakalista na mga to be implemented ng mga projects kasi dapat nakalista yan eh sa National Expenditure Program. Yun nga ang tinanong ni Senator Marcolita, mga kaibigan eh. Di ba? Doon sa kanyang opening statement and even doon sa mga questioning na mga kababayan, doon sa Senate Committee hearing sa Blue Ribbon, mga kaibigan, yun ang tinanong niya. Bakit po may mga pondo sa mga project po na hindi kasama sa lista? Ay, ito pala yun. Dito pala nanggagaling, mga kaibigan. Ngayon, ang gusto mangyari ni Congressman Toby Chanco, ipalabas ninyo yun para makita natin, makita ng publiko, papakita sa taong bayan kung ano yung mga recommendations doon sa committee na yon. Ano po?
yung sa 2025. Kasi ngayon, itong mabulgar na, parang wala, inalis na nila mga kababayan ang small committee. Inalis na nila ngayon ang small committee kasi bulabog na eh. Ngayon, tinatanong ni Congressman Toby Tiangco, ilabas ninyo yon. Kasi sa 2025, napakaraming mga pondo na napunta doon sa wala po talaga sa plano, wala sa programa. Ito palang small committee, mga kaibigan, ang gumagawa. Now, ang demand pa natin ngayon, ilabas din yung pong mga pangalan ng mga miyembro ng small committee na ito. Kasi hanggang hindi mabunyag ang mga pangalan ng mga small committee na ito, yung mga members dyan, mga kababayan, ganun pa rin. Kaya kailangan natin mailabas ang mga pangalan ng mga miyembro o chairman ng small committee na yan at saka yung mga kasamahan o mga members nila. Para sila din po makasama sa investigasyon sa Blue Ribbon. Kasi malalaman yan. Malalaman yan. Talagang matindi itong mga nandito sa Congress eh. Kaya pala napakaastig nila eh. Kapituko eh. Kaya pala napakaastig. Nandito kasi ang source ng mga gusto kang magpapayaman nandito. Grabe po. Hindi ko kayo nahihiya sa taong bayan? For your comments, just write it down below. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. Huwag din naman kalimutan mag-share and like. And also, i-click ang notification bell para lagi po tayong updated.